Hello mga loves, hello everyone, kumusta po tayo? Kumusta po ang ating mga alaga? Ayan, update sa kanila mga loves for disposal na to. So, hintay na lang tayo ng ilang araw. Nasa grower stage pa din sila. So, for tomorrow or following day, siguro mag-finisher na tayo. Kasi kailangan natin silang pakainin ng finisher before natin sila i-dispose. Yun yung style ko ng pag-aalaga. Yun yung ano ko ng pag-aalaga ay pinapakain ko sila ng finisher before ko sila i-dispose. So, ngayon, nasa stage pa sila ng grower. Bukas or sa makalawa ay tapos na tayo sa pag-grower. I-finisher na natin ng mga ilang araw lang. But, nasa guide talaga is 15 days dapat. So, sa atin is mga siguro ilang weeks lang. Hindi umabot ng 15 days. Pero okay na yan. At least nakakain sila ng finisher. So, mostly sa mga malalaking farm ay pinapakain nila yan ng finisher is tag-iisang sako sa ilang peras. Tag-iisang sako sa bawat baboy. So, meron tayong 8 na baboy na lang. So, dapat 8 na finisher yung papakain natin. Pero hindi natin yan sinusunod. So, yung guide talaga na tama is ang isang biik, isang baboy ay dapat pakainin sila ng isang sakong starter, 2 sakong grower, at saka isang sakong finisher sa isang baboy. Yun po yung estimated na pakain sa kanila. Yun po yung tamang guide sa mga alaga at sa pag-aalaga ng mga fattening. So, ang sa atin ay hindi natin yan sinusunod, pero nag-ano pa rin tayo ng yung tamang laki nila, tamang timbang, hindi naman totally na estimated lang. At ano tayo ngayon, yung parang masasabi ng iba na big time nga daw dahil nga mataas yung presyuhan ng baboy. Pero mga loves, hindi ko masasabi kasi nga hindi pa ako bawi. Hindi pa ako nakakabawi. Marami akong talo at maraming nagastos before tayo mag-aalaga. So, nakakadalawang ano pa lang tayo nito. Nakakadalawang alaga mula noong nagawa itong bahay ng ating mga baboy. So, bali, nakadalawang ano pa lang tayo. Hindi pa nga natapos yung kulungan nila. Meron pa doon meron pa 2 kwarto, isang maliit at isang malaki. Kinapos na tayo sa budget, kaya ang tinapos natin is dito lang muna. So, medyo malaki-laki pa rin yung ubusin ng 2. At saka dito is inano ko talaga na makatapos ng kahit isang lagayan lang. And then, mga loves, hindi pa ako nakakabawi sa gastos ko ng kulungan nila. Kasi nga nung una sinabi ko na nakailang ulit na akong sabi, 'di ba, na halos bawi lang yung pakain. Halos bawi lang yung gastos natin nung una nating pag-aalaga dito. So ngayon, oo, mataas yung presyuhan, pero sabi nga ay malaking pera, malaki yung ano nito, malaki yung kikitain kasi nga mahal yung baboy. No, hindi ganon. Dahil nga, bili ko yung biik, mahal yung feeds, yun. Siguro merong kita pero hindi pa rin sapat kasi nga, malaki yung nabawas sa ating puhunan. Diba? Malaki yung nabawas sa ating puhunan ng mga nakailang talo tayo. So, nakakaluwag naman tayo sa kanila. Medyo maluwag yung presyohan. Oo, meron tayong masasabing hindi tayo malulugi
na ano tayo, nakakabawi tayo sa biik, sa feeds, pero yung sinasabing kita o ginansya ay hindi mo pa rin masasabi na meron, o kasi nga kung bibilangin natin yung pagpapagawa natin dito, labor at saka materialis na hindi pa nga natapos, kulang pa. So, yun yung isipin yung mga loves, di ba? Na sa pag-aalaga, lalo na kagaya sa akin na baguhan, first timer, no, hindi ko first time na mag-aalaga nito, basta baguhan pa lang, yung mga ilang taon pa lang, 2 o 3 taon akong nag-uumpisa nito. Pero dito sa amin nung ako na mismo yung nag-aalaga ay wala pang 1 taon. So, hindi ko masabi na may ginansya na ako, may kinikita na ako. Siguro masasabi ko lang yan kung may sarili akong inahin at saka yung bawing-bawi ko na lahat ng gastos ko. Yun, doon ko masabi na may kita na nga ako. Pero dito, sa ngayon, I know, wala pa talaga akong masasabing ganansya dahil marami pa akong dapat bawiin. Marami pa akong dapat i-release na kukunin yung puhunan, kukunin ko lahat yung nagastos. Kailangan pa yung maibalik before ko masabi na meron na tayong kita. Naintindihan ba ng lahat? Naintindihan ba yung magulo kong paliwanag? So, ganun mga loves. Yung iba, sasabihin naman na dapat sa nag-uumpisa ka pa lang ay hindi mo kailangan na malaking kulungan, hindi mo kailangan na yung simentado. Meron namang magawa ng paraan doon na yung kahoy, oo, pwede din yan. Pero ang inisip ko kasi, ang nasa mindset ko noon, nung pagpagawa ko dito ay, gusto ko is, diretso na. Yung hindi na ako magpapaulit-ulit sa gagawa na naman ako ng panibagong kulungan dahil nasisira, ganon. So, ang mindset ko dito ay, nagpapagawa ako ng oo, may kalakihan kahit hindi pa natapos dahil ang iniisip ko is at least pag sa susunod ay konti na lang yung idadagdag, konti na lang yung mga materials na kailangan, konti na lang yung gagastusin ko para matapos yung kulungan nila at balak ko ring mag-inahin. Mag tayo ng inahin. Kahit si umpisa ay isa pa lang hanggang pangalawa o sana maging 3 inahin, yun yung mindset natin ngayon, yun yung nasa natin. So kaya ginagawa ko ito na ganito yung kulungan nila na malaki at mahaba, nasa 2 kulungan. So yung isang kulungan nga hindi pa natapos, pero okay lang kasi nga wala pa naman tayong mailalagay doon. So ganun yung mindset ko mga loves. So, wala pa talaga akong masasabing nakakabawi na. So, mahirap kasi nga kailangan kong i-rolling yung pera. Kailangan ko babawiin. Lahat yan nakatotal na ito yung mga nagastos ko. Ito yung mga materialis ko. Ito yung mga labor ko. At saka, ito yung yung presyo ng biik. Ito yung presyo ng feeds. At saka yung pamasahe, tanan lahat-lahat na ay itinali ko at pagkatapos syempre pag harvest, pag dispose mo ay itutotal mo yun, ganun, pag babalansihin mo kung meron ka bang matatawag na kita kahit na hindi ka pa nakakabawi doon sa mga materialis mo. So, hindi naman sa isang beses na pag-aalaga ng patining or ng inahin ay bawi ka na sa mga nagagastos mo. Hindi mo pa yan mababawi. So, continue lang, laban lang tayo sa buhay at saka darating yung araw na in God's plan, bibigay niya sa atin yung yung hindi naman natin pinangarap yung malaki na farm. Ang inaano lang natin is makapag-alaga tayo at mababawi yung mga gastos natin.
Kasi libangan lang baga para sa akin. Naaaliw ako sa pag-aalaga ko, kaya hindi ko pa maisip na umalis ulit ng ibang bansa dahil nga nalilibang ako dito sa mga alaga ko. Dahil pag ito'y wala sila at sakang bored na bored ako, gusto ko na namang umalis. Pero dahil andito, nakapag-alaga tayo, nakapag-umpisa tayo mismo ang nag-aalaga, so napipigilan. Charot, napipigilan. Yun nga ba? Yun nga bang dahilan? So, hindi mga loves. Balak kong na ano lang, yung magpapatining kasi naumpisahan ko na. So, sinubukan kong ako yung mag-aalaga. So, ngayon ay natutuwa naman ako kahit na hindi all the time panalo. So, kahit na madalas tayong natalo, isang beses na makatikim ng panalo, 2 o 3 beses tayong matatalo, okay lang. So, at least meron tayong experience sa farming, kahit nga syempre baguhan, hindi pa natin kabisado ang lahat. So, alam nyo naman ay lahat ng bagay pwedeng matutunan. So, walang tawag dito, wala naman sigurong example kagaya ko na nagpo-farming, walang hindi nag-uumpisa sa ganitong stage na mahirap, lahat pinag-aralan, syempre, kasi hindi mo naman pwede na basta ka na lang dun, yung baga sasabak sa ganitong pag-aalaga ng mga baboy kung hindi mo di ba, tawag doon, hindi mo masabing experience. Wala akong experience, so based on my own lang talaga na yung kung ano lang yung mga natutunan ko, na manunood ako ng mga YouTube, kung anong mga dapat gawin, kasi nga doon ako nakakuha ng aral kung paano mag-uumpisa at anong gagawin. Minsan nagtatanong din ako sa mga neighbors kung ano ba dapat, anong gagawin. So, tinuturuan nila ako na ganun. So, hindi ko minsan yung yung may isip ko na lang na lahat pala ng lahat ng bagay ay nag-uumpisa sa first first level, 'di ba? Hindi mo naman masabing nasa gitna ka na ng hindi mo ang ibig kong sabihin dito direkta is hindi mo mararating yung kung anong meron ka ngayon kung hindi ka nag-uumpisa sa start, 'di ba? Yung level na pa lang, yung hirapan, lahat na lahat ng bagay ay inumpisahan mo talaga sa wala kang alam sa mga bagay na yan, pero unti-unti mong nalalaman yung mga strategy, technique nila. Isipin nyo nga, yung pag-aaral, hindi naman ka diretso ng college kung hindi ka nag-uumpisa ng kinder 1, kinder 2, 'di ba? Kahit na malaki ka na, isipin natin, malaki na yung age mo, tapos hindi ka man lang nag-grade 1. So, paano ka magkarating sa college? 'Di ba? Naintindihan nyo ba ang ibig kong sabihin? Naintindihan nyo ba yung point ko? So, ganun yung pag-aalaga din, mga loves. So, thank you for watching at salamat sa pakikinig. Kung baguhan ka dito sa channel ko, please like and share to my YouTube channel para makasubaybay ka sa susunod nating mga videos. So, bye-bye!